men o ganap na pagkamakasalanan ho natin. Okay, malinaw po ba yan mga kapatid? Na bago pa lang tayo pinanganak, tayo nasa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang, wala pa tayo nagagawang kasalanan, tayo po ay marumi na. Amen. Sa makatwid, ang ating pong puso, ang iniibig niyan ay mabuti o masama? Masama. Masama. Amen. Wala ho tayong ibang nais hanapin, kundi ho ang kasamaan. Kaya ho, kung usapang kaligtasan, wala hong taong maliligtas nang dahil siya'y naghahanap. Dahil hindi siya maghahanap. Bakit? Ano hahanapin ng tao makasalanan? Kasalanan. Lalo niyang mamahalin ang kasalanan. Amen? Dahil yun po ang ating kalalagyanan bilang mga tao. Agree po ba kayo? No, hindi. Amen. Pangalawa is unconditional election o yung walang kondisyong paghirang. Ibig sabihin, ang Diyos po ay bago pa nilikha ang lahat, langit at lupa at ang tao, meron yung kanyang yung kanyang pagpili ay hindi nakabase dahil sa anumang pwede mong gawin o kung matalino ka man o mayaman ka man, kilalang tanyag na tao, hindi ho nakabase doon ang pagpili ng Diyos kung bakit kanya ililigtas o hindi. Unconditional, ibig sabihin, ang Diyos ho nagdidesisyon, in short. No? Nung pinili ka niya, hindi mo pwedeng sasabihin, pinili ako ng Diyos kasi magaling ako magsalita. Pinili ako ng Diyos kasi alam ng Diyos na nasusunod ako sa Kanya. Kaya pinili niya ako. Alam kasi ng Diyos na gagawin ko to, magbabasa ako araw-araw, kaya pinili niya ako. Hindi. Alam niyo, nakikita niya makasalanan. Pero bagamat makasalanan, pili niya tayo. Unconditional nga po. Wala hong kondisyon ang kanyang paghirang. Kayo po ba ay nagagalak po doon? Amen. Dahil ho, kasi kung may kondisyon ang Diyos, mga kapatid, hindi po tayo papasa. Paano ko sabihin ng Diyos, sige, ang kondisyon para mapili ko kayo, isundin ninyo ang 10 utos. Wala, bagsak lahat. Sige, doon pa lang. Bagsak lahat. Bagsak na. Oh. Pero ang pagpili ko kasi ng Diyos is unconditional. Halimbawa, yung pinili ng Diyos ang Israel, dahil ba ang Israel ay masunurin? Ang Israel ba'y malalakas? Hindi. Sila ba'y para bang tapat sa Diyos? Hindi. Pero ba't pinili sila ng Diyos? Hindi natin alam. Ang Diyos ang pumili, so ang Diyos ang nakakaalam at gagamitin ng Diyos ang Israel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang sigurado doon. Ang kanyang pagpili kanino man, ang bunga nun ay kaluwalhatian o karangalan ng Diyos. Kaya kung tayo po'y pinili ng Diyos, dapat ang dulo niyan ay mapapurihan ang Panginoon. Amen. Yan po ang pinaka-dulo niyan. Mabigyan ng luwalhati ang Diyos sa buhay natin kung tayo po ay pinili ho ng Panginoon. Unconditional election. Okay? Ngayon naman, ito pangatlo. T, yung una. U, kasunod, is unconditional. At pangatlo is limited atonement. Limitadong pinaglaanan ng pagtutubos. Brother John, ang lalim naman yan. Limited. Ano ibig sabihin ng limitado? Hindi po lahat. Okay? Pagtutubos, pagliligtas. Ibig sabihin, hindi po lahat ay kasama sa mga tinubos. Kung ang dugo ni Hesukristo ay para po sa kaligtasan ng lahat, wala po dapat mapupunta sa impyerno. Wala. Dahil kung ang lahat po ay makikinabang doon, wala hong mapupunta sa impyerno. Tama? Ngunit, limitado po ang pinaglaanan po ng pagtutubos. Para ho ba parang nakakatakot na marinig na itong bagay na to kasi limitado ang pinaglaanan lang ng pagtutubos. Kasi ulitin ko,
'Di ba yung una, total depravity of men. Ibig sabihin, likas na pagkamakasalanan ng tao. Sa tingin mo ba ang tao magdidesisyong sumampalataya sa Diyos? Siya ba ay mag-iisip sa sarili niya na walang ginagawa ang Diyos, ha? Sa tingin nyo ba ang tao mag-iisip sa sarili niyang lakas at isip na magsuko ng buhay sa Diyos? Hindi. Hindi. So sa makatwid, kung ikaw ay elected o pinili ng Diyos noon pa man, may punto sa buhay mo kung saan ikaw ay gigisingin niya nang sa ganon ikaw ay sumampalataya dahil kabilang ka sa mga inatone o tinubos ni Kristo. Amen. So limited. Kanino po inialay ang dugo? Sa tupa o sa kambing? Kasi kung inialay din ni Kristo ang kanyang dugo sa mga kambing, dapat maliligtas din yung mga kambing. Pero hindi ho sila kasama. Kaya ho sila ay mapapahamak. Makatarungan ba sa Diyos din yun? Oo naman. Actually, pwede namang wala eh. Pwede namang wala siyang iligtas at makatarungan pa rin ng Diyos. Magpasalamat tayo na meron siyang pinili na mailigtas. Kahit nung panahon po ni Noah, na may pinili siyang pamilya ni Noah, no? Pasalamat tayo dahil naranasan natin ang kadakilaan ng Diyos, kaya tayo umabot po dito. Ang mahalaga lang po mga kapatid, matanggap po natin yung po kaligtasan, kasi kung nabuhay nga tayo sa impyerno naman din, parang mas maganda pang di nabuhay. Pero hindi, matalino po ang Diyos. Alam niya na tayo po ilalabas dito sa mundo at nasa sa Diyos yun. Amen? Limited atonement. May babasahin po tayong atonement. Atonement. Gawa 20:20. Kasi 'di ba, Brother John, bakit parang di ba sabi ng John 3:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, na kung sino man ang sumampalataya, ibig sabihin, Brother John, sino man, kahit sino. Ibig sabihin, Brother John, para sa lahat. Oo. Di ba? Okay, tatanungin ko kayo. Kung sino man, ang sinasabi nyo ba lahat sasampalataya? Ay, hindi. Oh. Ngayon, yung sasampalataya ba sa tingin nyo sila ang nag-isip nun na sumampalataya sa Diyos? Yung binabagit niyang, yung sino mang sumampalataya na yon, sa tingin nyo ba gawa ng Diyos yun? Oh. Kasi sa makatwid, kilala ng Diyos yun simula pa lang na sila ay gigisingin ng Diyos, bubuhayin ng Diyos, nang sa ganon sila po ay sumampalataya. Kaya, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ang sino mang sumampalataya, yung sino man na yon ay yung mga taong gigisingin ng Diyos. Dahil nga po hindi nga ho gagawa ang taong makasalanan na lumapit sa Diyos, dahil nga ho ang gusto ho ng tao ay kasalanan. Sana ho nagigets ho ninyo para hindi nagko-contradict. Medyo na-confused din ako ng konti dito nung simula. Pero nung maintindihan ko na, nga no, kami ay yung unang punto na total depravity, ibig sabihin, yung ating pong pagkatao ay makasalanan. Wala po tayong ibang iniibig kundi ang kasamaan. At hindi ho natin gustong lumapit ho sa Diyos. Actually, gusto natin lumayo ng lumayo. Amen? At the more na kung yun po ay maintindihan po nating mabuti, kung hindi gagawa ang Diyos sa puso ko at hindi niya babaguhin ang aking puso, hindi ako sasampalataya sa Kanya. So sa makatwid, kung binago ng Diyos ang puso mo sa simula pa lang, kasama ka sa mga pinili at hinirang. Amen. Kaya nga sinabi ng Biblia, ang tawag dito, ang
ang manatili hanggang wakas Sila yung ay siyang maliligtas. So, ibig sabihin, merong hindi mananatili. Sila po yung akala nila sumusunod sila sa Diyos. Dahil pag dumating na yung mga pagsubok, dumating na yung mga paghihirap, bibitaw yan. Isusumpa pa nila ang Diyos. Magagalit pa yan sa Diyos. Naglilingkod ako, Lord. Kala ko bang ba't naglilingkod ako sa Diyos? Bakit ginawa niya to sa akin? Di ba? Hindi ho nila naiintindihan. Maaaring sila'y sympathizer o parang nakikiayon lang. Amen? Pero yung pong mga mananatili hanggang wakas, sila po yung maliligtas, sila po yung mga binuhay talaga ng Diyos. Amen. Amen. Kaya sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin eh. True, hindi lahat tumatawag sa akin ng ama-ama ay makakapunta sa langit. Sasabihin ng mga tao, Panginoon, kami po ay nagpalayas ng mga masasamang espiritu sa pangalan po ninyo. Hindi ko kayo Di ba? Pero ano sabi ng ating Panginoon Jesus, hindi ko kayo kilala, umalis kayo. Sinayas kayo. Di ba? Kaya nga mga kapatid, itong usaping kaligtasan, gawa ho ng Diyos. Wala ho tayong ginawa ho dito. Ang sa atin lang ay, syempre tayo po yung nagdesisyon, pero mga kapatid, yung kung bakit ka nakapagdesisyon ay dahil may binago sa'yo ang Diyos. Amen? Marahil ginamit ng Diyos ang Word of God, yung salita, may nangaral, para doon kanya gisingin. Amen? At nang sa ganon, ikaw ay mapamahal doon sa kanyang salita at hanap-hanapin mo at isuko mo ang buhay mo sa kanya. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay kasama sa mga elected o pinili ng Diyos. Sa iba po kasi mga kapatid, ayaw nilang ituro to, itong limited atonement. Para bang nililimitahan daw ang Diyos pagdating sa kaligtasan sa tao. Pero yun po kasi ang totoo. Dahil po ang tao po ay likas na makasalanan, hindi po yan mag-iisip patungkol sa Diyos. Maliban na lang kung buhayin muna siya ng Diyos. Tanungin ko po kayo, may nakita na po ba kayong patay na nagsalita? May nakita po ba kayong patay na humingi ng tulong? Wala, kasi nga po patay. Wala ho siyang pwedeng magawa. Kasi nga po patay. Maliban na lang kung gisingin, doon niya makikita, kailangan ko ang Diyos. Lord, tulungan niyo po ako, iligtas niyo po ako. At masusumpungan niya si Kristo na siyang kaligtasan at siya'y sasampalataya doon. Kakapit siya kay Kristo dahil siya yung Mesiyas at mamumuhay siya doon hanggang sa dulo. Amen. So, maganda po na mas malalim pa po natin ito mapag-aralan. Kumbaga, ito po yung ginagawa natin, pahapyaw lang. Kumbaga, parang pasada lang na pag-aaral dito po sa mga katuruan po na ito. Dahil importante po kasi itong mga bagay na to. Baka po kasi akala natin, porque tayo po ay halimbawa, parang dumadalo na sa simbahan, ibig sabihin, automatic ligtas na po tayo. Hindi ho ganun ang criteria of salvation. Amen? Ibig mo ba sabihin, Brother Jun, dapat ba hindi na tayo nakakagawa ng kasalanan para masabing tayo'y elect at tayo'y ligtas? Aba, walang na-elect sa atin. Dahil lahat po ng mga elect ay maaari pa rin magkamali. Kahit si Apostol Pablo ay nakikipaglaban na sabi niya na may mga gusto siyang gawin pero hindi niya magawa. May lumalaban sa kanyang sarili na yung mga gusto niya ay hindi niya magawa, yung mga gusto niyang gawin, hindi niya magawa. At yung Ayaw niyang gawin, yun yung kanyang nagagawa. May laban. Yun yung totoong Kristiyano, merong nakikipagbaka siya. Kung siya man ay magkamali, siya man ay madapa o mahulog o matukso, siya po ay babangon. Bakit? Isusustain siya ng Panginoon eh. At may purpose po ang Diyos kung bakit hinahayaan ng Diyos ang kanyang anak na halimbawa madapa. Halimbawa si Haring David. Sa tingin niyo po ba pwedeng pigilan ng Diyos si Haring David para hindi na siya makapunta dun sa terrace at makita niya yung si Bathsheba?
Pwedeng gumawa ang Diyos ng paraan na madistract si David na halimbawa, naiwan niya yung tuwalya sa CR, babalik siya para hindi na siya umakyat sa terrace. Pero hindi, hinayaan ng Diyos. Kasalanan ba ng Diyos? Hindi. Pero pinahintulot ng Diyos dahil may gusto siyang ituro kay David. Dahil ang kaya lang punuin ng Diyos sa baso ay yung tinanggal muna. Hindi niya kasi pwedeng lamnan kung puno ito ng sarili natin, kung puno ng pride, kung puno ng yabang o pagmamalaki. Kailangan mo nang tanggalin muna yon nang sa ganon, yun ang pupunuin ngayon ng Diyos. Kasi bakit? Sa pagkakadapa natin, sino tatawagin na natin? Lord, tulungan niyo po ako. Tama? Lord, samahan niyo po ako. Lord, di ko po ito kaya. Dahil dun sa pangyayari na yon, ano nangyari? Mas naging dependent ka sa Panginoon. Hindi ka na umaasa sa sarili mo dahil nakita mo sarili mo, wala, lagapa. Naiintindihan po ninyo ang sinasabi ko mga kapatid. Ngayon naman, kung halimbawa, sa punto ng buhay ninyo, kumbaga, smooth sailing, ibig sabihin maayos, praise God, purihin po ninyo ang Panginoon. Hindi nyo kailangang maghirap, no? Pero wag nawa sana na parang maging daan yun para ba ikumpara natin ating mga sarili. Ika kasi mamasa ang Biblia, yako, lagi kumamasa kasi ang Biblia, kaya yung bang ganon, no? Mag-ingat naman po tayo sa ganon. Dapat po mas maging mahabagin tayo kung tayo po yung sabihin na nating may lakas. Amen? Kasi ang isang Kristiyano pong nagkakamali, siya po ay nangihina. Wala naman pong Kristiyanong nagkakamali tapos lalong lumalakas. No? At bilang kapatid, napakalaki po ng role ng isa't isa para ho kung may kapatid po tayong nagkamali, matulungan po natin. May nahimi ko. Kasi, kung ang turing mo sa iyong kapatid ay kapatid mo kay Kristo, tapos nung siya'y nagkamali, iniwan mo, akala ko bang magkapatid ang turing mo? Asan doon ang pagkilala mo na kayo isang pamilya? Diba? Ayaw nating lapitan. Ayaw nating puntahan. Bakit? Pride. Para hindi tayo masangkot. Tingnan ho natin ang ating pong mga puso. No? Kung nasa saan po siya. Kasi po, sa tingin ko, ito po yung punto kung bakit merong church. Ito po ang punto kung bakit may iglesia. Kung saan ito po ay lugar kung saan tayo po ay magpalakasan. Tayo po ay magpaalalahanan sa isa't isa. Amen po. Lugar kung saan mararanasan natin na tanggap tayo sa kabila ng ating pong mga kahinaan at pagkukulang. Ano pong mararamdaman nyo na maramdaman mo na ganun ang sarili mong mga kapatid ay ganun ang treatment sa'yo. No? May seryoso tana po. ang ibig ko lang po sabihin mga kapatid, no? Ba't ba napunta doon? Ang ibig ko lang po sabihin, saan ba ito umugat? Basta ho ang sigurado kapag anak ka ng Diyos, ibabangon ka niya. Kasi bakit? Hindi niya hayaan ang kanyang mga tinubos. Ililigtas niya ang kanyang mga tinubos. Siyempre, may pagdidisiplina, may pagtuwid. Pasalamat nga tayo, may pagdidisiplina po eh. Wala nang pagdidisiplina, kawawa ho tayo.
agad, bagsak na ho tayo agad. Mm. Eh Lord, salamat sa disiplina. Salamat sa pagtutuwid. Bagamat masakit, okay lang Lord. Ang mahalaga, hindi ako sa impyerno mapunta. Di ba? Ano mas babatiin ko? Impyerno o tao? Mas concerned ako sa impyerno. Sa impyerno, habang buhay tayong sinusunog, kinakain ng uod na hindi namamatay. Gusto mong mamatay pero hindi ka mamatay-matay. Aba, mas masakit ho yun. Mas masakit ho yun. At hindi lang po 10 years. Hindi lang 50 years. Kundi eternally, pinapahirapan doon sa impyerno ang ating mga kaluluwa. Mas iniintindi ko yun. Mas concerned ako doon. Ayoko doon. Ayoko sa impyerno. Kayo po. Ayaw ho natin. Tatay Boy. Siyempre, ayaw ko. Amen. Ayaw ho natin. Kaya, Dagatan Discipline. na po yun. disiplinahin man tayo para maiwas tayo doon. Praise God. Di ba? Okay lang. Ang mahalaga, hindi tayo dumiretso doon. Di ba? Mas pipiliin ko na yon kesa naman sa itatago ko ang aking sarili. Pero doon naman ako papunta. Wala rin. Ano ipaglalaban ko pag nasa impyerno na ako? Oh, may paglalaban pa ba ako? Wala na, kahit anong pagbibitawan ko mga salita sa impyerno, wala na. Bakit? Sarado na. Ang kahabagan ng Diyos, sarado na. Pintuan ng arko ni Noah, sarado na. Hindi na pwedeng pumasok. So hanggat bukas po ang pintuan, at tayo po'y inaayos po ng Diyos, amen. Paayos tayo. Magpaayos tayo, totoo. Ito po'y pagkakataon para maiayos po tayo ng Diyos. Nang sa ganon, handa tayo sa bagong langit at lupa na kanyang inihanda para sa kanyang mga anak. Hindi pwedeng pagpunta hindi pwedeng yung isip natin sa bagong langit at lupa ko, mahal ko pa ba kasalanan? Para bang 50-50 pa rin sa'yo ang mabuti at masama. Hindi, lahat po ng mga mapupunta doon sa bagong langit at lupa, buo na kanilang isip. Ang buhay ko ay para sa Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ano po yung pangatlo doon sa 5 puntos sa pinag-aralan po natin? Limited atonement o limitadong pagtubos. Limitado po ang pagtubos. Hindi po tinubos lahat ng tao. Yun po ang masakit na katotohanan. Hindi siya magandang pakinggan. Maganda po bang pakinggan? Hindi siya magandang pakinggan, pero yun po ang katotohanan. Hindi po lahat tinubos ng dugo ni Kristo. Dahil meron pong pupunta sa impyerno. Amen? At yung pong mga natubos ay sila po yung mga pinili ng Diyos noong pa man bago likhain ang tao. Alam na ng Diyos na pinili ka niya unconditionally. Di ba? Inibig tayo ng Diyos nung tayo'y makasalanan pa. Unconditional. Eh kung may condition yon, eh dapat man lang iniibig mo muna siya. Di ba? Dapat gumagawa ka ng kabutihan. Pero ano sabi ng Diyos? Inibig ka niya nung tayo'y makasalanan pa. Unconditional ang kanyang pagmamahal. O, kung ang Diyos unconditional magmahal, paano tayo magmahal? Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Ano pagmamahal mo dyan? Conditional o unconditional? Pangay na ako sinopang brother ko, kinayalo. Magtanam tamong samanan ng loob. Conditional kasi. Conditional. Pangay na ako pintanan yun sa alana. Yari na kami. Yeah. May dulok na yung tete. Alana. Makandala. Ibig sabihin wala nang dahil lang sa hindi niya nagawa o dahil sa nagawa niya, doon nakabase ang pagmamahal mo. Kapatid, hindi natin naintindihan ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya sa atin. Ang pag-ibig niyang binigay is unconditional. Kahit tayo po'y gumagawa ng masama nung panahon na yon, inibig niya tayo, pinili niya tayo, yinakap niya tayo. Amen? Amen. Sa makatuwid, ganun din po ang panawagan sa atin ng Diyos.
Kaya nga sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway. Hindi lang kapwa. Yung kapwa na kaaway mo. Di ba? Kasi bakit? Kaaway tayo ng Diyos, pero ano ginawa niya? Minahal. Minahal niya tayo, kaya nga iniuutos niya sa atin dahil tinanggap po natin yun eh. Hindi naman ipapagawa ng Diyos yung bagay na hindi niya binigay sa atin muna. Di ba? Kaya nga tayong kaaway ng Diyos, inibig niya. Sa makatwid tayo, kung may kaaway man tayo, ibigin po natin. At ako po ay, eto po dito po sa pagtatapos, meron po akong napakinggan na isa pong pastor, para po akong nagising bigla. Pagdating ho sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Sabi ng ating Panginoong Hesus, sabi ng kautusan, huwag papatay. At kapag ikaw ay pumatay, like pinatay mo, ikay nagkakasala ng magpatay. Okay? Pero sabi ng Panginoong Hesus, nung pumunta ang ating Panginoong Hesus dito, hindi lang po yung literal na meaning ang kanyang ipinakita dun sa kautusan, kundi yung essence, the real essence, yung pinaka laman ng utos. Nasabi niya na kung ikaw ay mamuhi sa iyong kapwa, Mamamatay tao. ikaw ay mamamatay tao na. Ibinigay ni Kristo yung totoong laman ng kautusan. Na kahit na ikaw ay mapuot sa iyong kapwa, ikaw ay nagkasala na ng murder. Naisip ko tuloy. Kasi para may mga tao akong na-visit kami. Napaalalahanan ako, mali ang ginagawa ko. Hindi dapat ako mabuhi. Mali ang ginagawa. Na tinuwid po ako ng Panginoon. At tinutuwid niya ako paulit-ulit. Dahil that's the real essence. Hindi ako dapat mapuot. Dahil kung pipilitin ko to, ako'y nagkakasala sa Diyos ng kasalanang pagpatay. Piliin ko na huwag mapuot. Nararamdaman natin yun eh. Hindi ba kayo napupuot sa kapwa nyo? Hindi naman. Lalo na yung mga taong, alam niyo yan, parang, ano ba, sinisiraan tayo, ginagawan tayo ng masama, di ba? Parang, ang bilis, magalit din sa kanila. Mapuot. Pero, wag. Ang Diyos na bahala doon. Ang sa atin, dapat hindi ako mapuot. Ang sa akin ay, umibig. Ibigin. Sabi natin, umibig. Umibig. Umunawa. Umibig. Amen. So sana po may natutunan po tayo ngayon pong gabi. At amen. Yun lang po. Mayroon pong tanong bago po tayo magtapos. Maaaring may mga lumabas po na tanong habang ako po nagpapaliwanag. Pwede niyo pong itanong. Iba-iba na pag-uusapan nila pag nagkape na. De, joke lang. Hindi, baka makalimutan nyo yung tanong, baka bigla. Wag ko kayong mahiyang magtanong, wala pong maling tanong. Bro. Ayun, yun, Brother Joel. Actually, bago ako pumunta dito, may nangyari sa yung pamangkin ko, Mm. yung asawa niya. Oo. Kaninang umaga nangyari. Okay. Binastos yung asawa niya. Mhm. Yun, nagpabarangay. Okay. Yung bastos, hindi naman iba sa amin. Ayun, kahit na sila sa barangay, Mm. sobrang, ng loob ko, samahan loob ko. Mm. Parang gusto ko siyang Saktan. kasi, yung nangyari nga sa pamangkin ko. Mm. Kaya, yung ngayon, Makmak. medyo sa akin, Nagawa mo. hindi pa naman. Iniisip ko pa lang. Oo, tama. Siguro, baka timing to. Itong ano na to, ba't natin to napag-aralan at kailangan mong marinig. Naintindihan namin bilang tao, kahit naman kaya nga sinabi ko kanina, yung mapuot is nararamdaman ng tao yun. At yun yung nararamdaman mong marahil sa ngayon dahil
hindi tama ang ginawa. Kahit naman siguro, limbawa, magulang ko, basta yan, talagang makakaramdam tayo ng galit at maaaring itulak tayo ng galit. Actually, Maraming ginamit. normal na makaramdam ka ng galit o makaramdam ka ng ganyan. Ngunit paano ka tutugon kapag nakakaramdam ka ng ganyan? Doon nagkakaroon ng kaibahan sa iba't ibang tao. Amen. Ito ay panawagan ng Diyos, hindi ako, hindi sino man, kundi panawagan ng Diyos sa atin bilang mga anak niya. Sabi kasi ng Panginoon, ang paghihiganti ay sa akin. Alam ko gusto mong gumanti, pero pag gumanti ka, hindi niya matatanggap ang buong hustisya. Ay, hindi niya matatanggap ang buong yung gusto mong maramdaman niya. Hindi mo kayang ibigay yon. Ang Diyos ang pwedeng magbigay nun. Kasi kapag ginawa mo sa Kanya yon, nagkakasala ka rin sa sarili mo. Mahirap. Mahirap, siyempre. Pipigilin mo yung damdamin mo eh. Pero sa tingin ko, base sa utos ng Panginoon sa atin, at ang Diyos ang bahalang gumanti, hindi pwedeng lumampas sa Diyos yun. Sa ngayon, sa legalities o technicalities, dapat hindi na maulit yun. At pwedeng bigyan ng ultimatum na kapag yan ay naulit pa talagang may papakulong or para abot na sa ganun. First time bang nangyari o okay, sige. Pagbigyan mo muna, bro. Kaya narinig ko yung about dun sa pagpapatay. Parang May nagpaalala sa akin. yun. God, palakpan natin ang Panginoon. Diba? At talino talaga ang Panginoon, eh, no? Himala ng Diyos. Ano nga eh? Mm-mm. Pagma. Akma. Ano sa akin? Kaya nung narinig ko yung parang may Lumuwag. pagpapatawad sa akin na Oo. kailangan kong Gawin. Praise God. Oh, sinikilabutan ako. Hiram lang ako. Gawa ng Diyos yan. Kasi kapag ang Diyos gumante, yung gusto mong ganti ang mararanasan niya. Sigurado, hindi natutulog ang Diyos. Amen. Kapag ang Diyos gumante, buo. Kapag sumausaw tayo sa Diyos, nakikibahagi tayo dun sa kanyang kasalanan. So, di ba? Pati tayo, ano pa. Kumbaga sa halimbawa, ninakawan kita, gumanti ka, ninakawan mo rin ako. Di pareho lang tayong magnanakaw. Pareho tayong paparusahan ng Diyos. Nauna lang ako. No? Pero pangalawa ka. So, pareho pa rin. Pero para kaya kayo, quits na lang. Mundo ng mga tao. Yun yung katwiran ng mundo. Pero syempre, dahil nga may panawagan sa atin ng Diyos, bilang tagasunod ni Kristo, hindi tayo basta-basta nagdidesisyon base sa ating emosyon lang o base sa kultura, base sa ginawa ni kumpare. Yung kumpare ko kasi nung nangyari to, ito ginawa niya, sinaksa niya agad eh. Hindi porke ganun ang gawa ng mundo, ganun tayo gagalaw bilang Amen. Okay, amen. So baka meron pa pong ibang tanong maliban po doon. Ako po yung namamangha. Baka meron pa pong follow-up question. O kahit po hindi ho may kinalaman sa ating pag-uusap. Labas. Okay, sige po. Kung wala na, ay tayo po yung manalangin. Mamil, tapos na ba? Di ba? Okay na. Sige po, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Pangunahan po tayo ni... sino ba? Si Parang Alvin? Parang Alvin sa closing prayer. Sige, prayer na po. Paging Diyos na sa langit, tunay o Diyos na napakabuti mo. Yes, God. Salamat o Diyos sa iyong mga salita, Panginoon, na aming tinanggap sa gulit mo, Panginoon. Salamat o Diyos sa aming buhay, dumadulay mo, Panginoon. Salamat o Diyos sa pagtuturo sa aming buhay, Panginoon. Paano mo o Diyos na lumakad sa katwiran sa kabanalan, Panginoon. Salamat lagi sa araw-araw pinagdadamo ng pag-ibig sa aming Panginoon. Hindi dahil sa iyo, Panginoon, ay tunay o Diyos. Ang aming buhay, Panginoon, ay walang kabuluhan, Panginoon. Yes, Pero Lord. nang dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, at karumo ng direksyon at kabulo ng aming buhay, Panginoon.
Salamat o Diyos na kami o Diyos ay isa mo kami sa pinili, Panginoon. Inubos, Panginoon, kanino mo sa aming pagtitig sa aming Panginoon. Salamat o Diyos sa oras mo ito sa lingkod na patuloy mo ginagamit, Panginoon. Para o Diyos, lumaw ka aming kalaman, Panginoon, sa iyong mga salita, lumalim kami sa iyong pananampalataya. Salamat o Diyos sa kanyang pagbuhay, pagiging Panginoon. Yes, Lord. Pagpalain, dahil o Diyos na samahan. Salamat sa kanyang kapataga sa pagtuturo sa amin. Palain mo Diyos kami mo pamilya mo sa mga pagpalain. Sa buhay ng bawat sa Panginoon, po kami o Diyos na magsawa, Panginoon. Na lumako, Panginoon, sa mga pagtitipon mo, dahil po, Panginoon, sa mga gaway, Panginoon. O Diyos, marami po, o Diyos, na dapat po namin malaman, Panginoon, at lumalim pa kami, o Diyos, sa iyo pong mga salita, Panginoon. Yes. Magamit mo, Diyos, ang mga buhay, Panginoon. Maibagin mo namin yung mga salita sa mga tao, Panginoon, na wala pang huli na pagkakilala sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong malang Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na nakagawa sa iyong mga buhay, nagturo, gumabay, Panginoon. Yes. Salamat, O Diyos, sa maayos, matagumpay na pagtitipon sa iyo. Salamat, O Ama, sa iyong pagpapuri, para magpasalamat sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God. At init lang ako ng ano. Patawaran tayo pa rin alam. Kasi, Pautanan yan. Kasi, Salamat po sa ay, mga panonood. 2000, Panawin. 29 nga lang, 2020 po pautang na yun. Bigyan ng lakas dito sa atin. Kunay kasi ng Thank kulang you. yun. Yan dalawa God nga bless natin po. sa alila siguro ko sa ako. Bro, ano? Balog, butang ng tayo ba? Ay, oh. Ayan po si Kuya Ngal, si Tatay Mario, Mother Joel, ayan si Kuya Nad, ayan Kuya Alvin, ayan Kuya Richard, Tatay Simeon, Tatay Boy. Ayan. Malapit na kanya. Sa mga Thank you po sa inyo. Bless. Ayun, salamat. Ayun po si Paring John. Ito, ang sarap yun. Luyang kape, merong Thank luyang you po. kape,